Tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carion. Emil, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Vivian, at sa ating mga kabalitaan. Isang taon na po ang balitaan at isang taon din na walang tigil na tinutukan natin ng iba't ibang anggulo ng serbisyo ng ating mga government line agencies. Isa po dyan ang Bureau of Fire Protection na talaga namang nakatutok para sa safety at kaligtasan din ng ating mga kababayan. Ganon din kapag may mga nangyayaring emergency. Kaya ngayong umaga po ay kasama natin unang-una ring sumalang sa pagbubukas ng balitaan, isang taon na po nakakalipas, si Deputy Regional Director for Administration ng BFP-NCR, si Assistant Regional Director Bobby Baruelo. Sir, magandang umaga po. Hi, good morning po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Sir, kumusta naman po? Ano yung nakita niyong significant na pagbabago sa ating serbisyo sa sunog taong 2013 at ganoon din yung pag-iingat ng ating mga kababayan? So nito pong nakaraang pagsapit ng bagong taon, masasabi na medyo natutunay ang ating mga kababayan dahil iilan po yung insidente ng sunog. Naganap po noon, bali 4 lang po yung insidente ng sunog natin, 3 dito ay mga residential occupancy, isa po ay warehouse. Ito po mga sunog na ito ay hindi rin po lumaki, umabot lang po ito sa second alarm. So, masasabi po natin na sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, nagkaroon na rin po ng kamalayan yung ating mga mamamayan at natuto na silang medyo, sabi ka natin, hindi man sila talaga napigilan sa pagpaputok, natuto na silang mag-ingat. Dahil taon-taon, halos kumukunti ang insidente natin ng sunog sa pagsapit natin at pagdating ng bagong taon. Sir, naalala ko nung mga nakaraang taon, ano pa lang, bisperas pa lang, meron ng fires caused by firecrackers. Kumusta po ngayon? Desyembre pa lang po, no, mga panahon yun, mga panahon pa lang Desyembre, ng mga nauna nating paggunita ng Pasko at Bagong Taon, madami ng insidente ng sunog na nagaganap. Subalit nitong mga huling panahon, ito nga pong panahon ito, doon sa mga naunang araw, bago po magpasko at hanggang dumating yung Bagong Taon, halos wala po tayong mga insidente ng sunog na ang pinagbulan po ito mga firecrackers. Sabi nga po natin, medyo sa pagtutulungan, kagaya po ng ating Department of Health, yung Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan, sabi nga po, yung pagkatutulong-tulungan na yan, talagang sa isipan ng ating mga mamamayan na talagang dapat na panahon na para mag-ingat talaga tayo. Ang Metro Mega Manila po sa inyong pagbabantay, alin po ang mas maraming insidente ng sunog nitong season na ito? Kasi pag ganito mga panahon, ang Metro Manila, dadalawa naman lagi ang lugar na napakaraming sunog. Yan po ay yung Manila, City of Manila at Quezon City. Kasi yung Manila naman, yan ay sobrang crowded na area. At sabi nga natin, napakadami diyang mga lugar ng informal settlers. Ito naman Quezon City, kaya naman dumadami rin ang insidente ng sunog. Sa loob, sobrang lawak naman. Napakalawak nitong Quezon City, kaya sasabi natin, napakaraming lugar na talagang maaari doon magsimula sa sunog sa mga lugar na yan. Looking forward naman po tayo, 2014. Ano yung mga nakikita niyo pong pwedeng i-improve natin sa larangan ng equipments, ng training, information campaign? Kasi tayo ngayon, last year, yung Bureau of Fire Protection sa National Capital Region ay nag-recruit tayo ng nasa mahigit na 300 panibagong personnel. Sabi natin, pandagdag yan sa ating mga bumbero na marami kasi sa mga panahon ito nagsisipag-retire na. Kinakailangan talaga mapalitan ng mga bago at batang mga bumbero para madagdagan yung linya hanay namin. Ganon din, itong iniisip na pinakamagandang mangyayari siguro, dapat yung mapagtuunan din ng pansin yung pagbili natin ng mga additional firefighting equipments. Kasi yung Bureau of Fire Protection na isang equipment-based agency, kinakailangan talaga niyan additional equipment. Simula sa mga firefighting accessories ng ating mga bumbero, itong mga bunker, fire bunker, boots,
sa mga helmets, Ah. mga fire protective equipment, yun din yung ating mga firefighting equipment, yung mga fire trucks natin. Yung mga breathing equipment. Yes, oo. Yan may patuloy ang ginagawang pagbili ng ating national office, national headquarters. At sana, ang importante, madagdagan pa rin yung ating mga fire trucks kasi last year, may nadagdag sa ating ilang firefighting aparato. Subalit, hindi naman po talaga sasapat yan. Wala naman sabi nga natin ayusin ng gobyerno na nakahabol sa pangangailangan. Dahil mabilis po yung ating pag-unlad, medyo naiiwan pag ating mga ayusin ng pamahalaan, kagaya ng Bureau of Fire Protection sa mga equipment. Kasi kung makikita natin yung ating ibang mga equipment, sabi nga natin napakaluma na, pero nagagawa pa rin po ng paraan ng ating Bureau of Fire Protection para magamit to. Oh, sir, kung may masabat ko lang kayo, kung may only rice sa pagkain, only drink sa inuman, sana sa fire hydrant may only water din. Ayan, kasi baka pwede niyong isama yun, sir, kung paano niyong maimomowa na kung minsan may tinatakbong fire hydrant ang mga fire engine natin, walang laman, sir. Kasi ganito yun, yung ating, continuous naman yung ating pagkipag-ugnayan sa mga water utilities natin. Karaniwan, meron tayo diyang mga mowa-mowa sa paggamit ng mga fire hydrants. Ang problema lang natin kasi siguro sa pagdami na ng mga concessionaires, may mga ilang lugar kasi na nirarasyon nilang tubig. At pag nagkasunog naman, natsyetsyempuhan na doon, sa may lugar na mahina ang flow ng tubig, nagkakaroon ng sunog. Ang ginagawa naman namin dyan, yung ating mga Bureau of Fire Protection personnel na naka-assign doon sa area yun, pag napansin nila na mahina ang tubig sa mga fire hydrants, itinatawag nila sa ating water district na nakakasakop doon upang madagdagan yung supply ng tubig sa area yun upang magamit natin sa firefighting operation. Okay, sir. Siguro bilang panghuli, naging matagumpay ang inyong Oplan Paalala. Namang gawin ding matagumpay yung laging paalala. Kasi yung ozone, nangyari yan, hindi season. Tapos yun dyan sa may, sir, sa may Kamyas. Yung isang Manor Hotel. Yan, yung Manor. Yung laging paalala. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir. Okay, ang Bureau of Fire Protection po ay walang tigil at walang sawa, sabi nga, sa pagpapaalala sa ating mamamayan na lagi po nating isipin ang ating kahandaan mula sa mapamisalang sunog. Dapat po natin isang alang-alang ating sinasabi ng fire safety o yung mga iwasan natin yung mga sitwasyon na magkaroon ng tinatawag nating fire hazard sa ating mga tahanan at sa lugar na ating pinagtatrabahuhan. Gawin po natin ang bawat araw ng bawat taon na araw ng pag-iingat sa sunog. So, maraming salamat po, Deputy Regional Director Bobby Baruelo, para sa inyong paggising ng napakaaga at pagbisita sa atin. Sir, ang inyong pagbati nga pala sa ating, kayo po ang isa sa una namin sinalang nung nagsimula ang balitaan. Salamat, sir. Isang taon na tayo, sir. Happy anniversary sa balitaan at sana lumawig pa inyong programa at makapagbigay pa ng kaalaman sa ating mga mamamayan. Okay. Maraming salamat si Assistant Regional Director Bobby Baruelo. Marami pa tayong balitang aabangan sa pagbabalik ng Balitaan. Sa mga bumubuo ng balitaan, sa ngalan po ng The Weekend News, binabati ko kayo sa inyong unang anibersaryo. Happy first anniversary, Balitaan! Sa mga bumubuo ng balitaan, sa ngalan po ng The Weekend News Sunday Edition, binabati ko kayo sa inyong unang anibersaryo. Happy first anniversary, Balitaan!